Bilang tugon sa mga agresibong aksyon ng China sa South China Sea, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isang plano para sa pagkuha ng Multi-Role Combat Aircraft, MRCA, para sa mas malakas na air defense. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang desisyon ay inihayag ni Philippine Armed Forces Chief General Romeo Brawner Jr. na hindi ibinunyag ang mga particular na uri ng MRCA na pipiliin ng Philippine Air Force. Wala pa hong final decision on what MRFs we are going to buy, but definitely the President has already approved. Binigyang diin ni General Brawner na bagamat bumuti ang mga kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas, hindi pa rin ito sapat. Kailangan pa rin nating bumili ng parehong fighter jet at MRCA upang ipagtanggol ang ating bansa ng sapat. Ang MRCA ay mas malaki, mas mabilis at mas kakilakilabot kumpara sa FA-50 fighter jet na kasalukuyang nasa ating fleet. Binigyang diin din ni Brawner ang pangangailangan para pahusayin ang radar at surveillance system ng Armed Forces bilang bahagi ng Horizon 3 Modernization Program. Ayon sa Regional Military Observers, malapit nang magdesisyon ang Pilipinas sa pagkuha ng MRCA. Ang mga pagpipilian ay ang Saab ng Sweden na nag-aalok ng JAS-39 Gripen at ang Lockheed Martin ng US na F-16. Noong 2021, inaprubahan ng US ang isang potensyal na pagbebenta ng 12 advanced F-16 sa Pilipinas. Ngunit ang pagbili ay naantala dahil sa mga financial constraints kung saan isinasaalang-alang ng Manila ang presyo dahil ito ay masyadong mahal. Kasama sa potensyal na deal ang 10 F-16C Block 7072 at 2 F-16D Block 7072 aircraft na nagkakahalaga ng $2.5 billion. Binubuo din ang package ng 12 Harpoon Block II air-launched missiles, training missiles, spare parts, at iba pang kagamitan. Bukod pa rito, ang mga F-16 ay magkakaroon ng 24 AIM-9X Sidewinder Block II missiles at 24 training missiles na binuo ng Raytheon Technologies, RTX. Binanggit ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez sa isang panayam sa Nikkei Asia na ang halaga ng mga F-16 ay napakalaki. Masyadong mahal daw ito, kaya kailangang maghanap ng mga paraan upang matustusan ang pagbili. Dahil sa mataas na halaga ng US F-16s, ang Pilipinas ay naghahanap ng mga alternatibong opsyon. Inalok ng Sweden ang JAS-39 Gripen, na kasalukuyang nangunguna sa kompetisyon para matugunan ang mga pangangailangan ng Pilipinas. Sa pagtatapos ng Hunyo, nilagdaan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Sweden ang isang mahalagang kasunduan upang suportahan ang pagkuha ng mga fighter jet para sa Philippine Air Force. Isinasaalang-alang ng Pilipinas na bumili ng 12 to 14 Gripen aircraft upang bumuo ng isang squadron ng MRCA kasama ang South Korean-made FA-50 light fighter. Inaasahang matatanggap ng Pilipinas ang una nitong sasakyang panghimpapawid ng Gripen pagsapit ng 2027 kasama ang pang-14 na sasakyang panghimpapawid sa 2028. Kung magpapatuloy ang pagkuha, ang Pilipinas ang magiging pangalawang bansa sa Southeast Asia na magpapatakbo ng JS-39 Gripen, kasunod ng Thailand, na mayroong 12. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.